Pinuto niya lang yung kapa ni Haring David, ni Haring Saul. Tapos kinaumagahan, no? Doon sila sa bundok, sumigaw si David. No? O bakit mo ako inuusig? Bakit mo gusto akong patayin? Sabi niya, kagabi, no? Ibinigay na ni Lord ang iyong buhay sa akin. So, balit hindi ko ginawa. Dahil kinasihan ka ni Lord. Tapos pinakita ni Haring David yung kapa. No? Siyempre, umiyak din si Haring Saul. No? Sabi niya, anak, napakabuti mo sa akin. No? Instead na ginagawan kita ng masama, ginagawan mo ako ng mabuti. No? So, yun yung parang nila, yung conversation. So, ibig sabihin yan, makibigan, na posible na kung ginawan tayo ng masama ng ating kapwa, pwede natin sila gawa ng mabuti. No? Kasi 'di ba yung sa malapit tayo sa fire station. Salamat naman dahil yung ating Barangay Tuuan ay mayroong fire station, no? So dito mga kaibigan, ang makapatay lamang sa apoy ay tubig. O kung siyempre fire extinguisher, no? So pag apoy ikuha natin, hindi pwede, no? Lalo pong iinit, no? Lalo pong aapoy, no? So, ibig sabihin, lalong lalala ang sunog. No? Kaya si Haring David, yun po ang ginawa niya. No? So, ilang beses po yun, subalit, talagang hindi niya ginalaw si Haring David dahil sabi niya, si Haring Saul dahil sabi niya, King Saul is anointed by God. So, kinasihan ni Lord. No? So, kaya napakaganda. Kaya pwede nating gawing halimbawa yan makibigan sa ating buhay na kung sino man gumagawa sa atin ng masama na automatic ay patawarin natin. Gawa natin po ng mabuti. At kung nangangailangan siya, no, mayroon pa rin dyan. Kung siya'y nauuhaw, painumin natin. Pag siya'y nagugutom, pakainin po natin. Ha? So, tama naman po dahil yung mga ganong bagay ay napakalaking blessings po sa gumawa ng ganon. No? So, biro mo yan. Sinaktan ka na, subalit pakainin mo siya. No? Tapos, wag ka na magsabi kung ano-ano pa. No? Kasi pag magsalita tayo, yung ating mouth ay hindi natin makontrol. No? Kaya mayroon man nakalagay doon sa verse sa Psalms na humihingi si Haring David na bantayan ni Lord ang bunganga ng ang pintuan ng kanyang mouth para makapagsalita ng sama. No? So, ibig sabihin na siya? Ibig sabihin na siya, yung anuhin natin, ayusin natin o kaya magkaroon tayo ng kind, gracious, at saka tinatawag natin na pleasant words. Kind, gracious, at saka pleasant. So, di ba napakaganda pag yan po ang ating gagawin mga kaibigan, no? Kind, gracious, and pleasant words, no? So, napakaganda mga kaibigan pag ganun mga kaibigan. Anuman dahil minsan sa galit po natin, tayo po mga kaibigan ay magkakuan siya, no? Makapagsalita tayo ng hindi maganda. Kaya mga kaibigan, magtulungan po tayo na ating gagawin, no? Na ating sasabihin sa ating prayer, ating banggitin sa ating prayer na bantayan ni Lord ang pintuan ng ating bunganga upang in spite of any situation, makapagsabi tayo ng kind, gracious, and pleasant word. Di ba? Napakaganda mga kaibigan, no? Pag yan po ang ating gagawin, no? Na in spite na si Haring David ay ginagawa ng hindi maganda ng kanyang biyanan na si Haring Saul. Subalit, nagpapakumbaba pa rin si Haring David. No? Ibinigay ni Lord kay David ang pagkakataon upang makapagiganti siya, subalit hindi niya ginawa. Kaya makibigan, ang makikita natin sa Matthew 5:44, bigyan natin pansin upang maging masaya po tayo. No? Dahil mapalad po tayo pag tayo ay nagpatawad. Tapos hingin natin kay Lord ng ating sasabihin ay kind, gracious, and pleasant words.
So, di ba, napakaganda, no? Kasi sabi ng mga bata, Mami, baka pwede, Mami, na ang sabihin mo sa akin ay napakaganda na bang words, huwag naman yung hindi maganda, no? Di ba? No? Sabi na, o kaya mayroon ni isang magkaibigan, sabi niya, kaibigan, suntukin mo na ako, huwag mo akong sabihan ng hindi maganda, no? Yan. So, pag yan ang gagawin natin, mga kaibigan, napakaganda at napakasaya dahil maging pagpapala po tayo sa bawat isa at kung sino man nakarinig ng ating panalangin. So, mga kaibigan, basahin ko po muli ang ating teksto, no? So, sa tatlong lingway, Tagalog, English, at saka Cebuano, no? Filipino, English, Cebuano. Tumawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila iniligtas sa hirap at dusa. In my desperation, I prayed, and the Lord listened. He saved me from all my troubles. Napakaganda, mga kaibigan. Dito sa Cebuano, kining alaot, misumpit sa Ginoo, o gitubag siya, o giluwas gikan sa iyang mga kalisdanan. No? So, sunod baka may Ilocano na tayo, no? Para mayroon tayong ano. No? So, dito anuhin natin, mga kaibigan. So, ang ano natin kanina ay yung kay Haring David at sa kay Haring Saul. No? Na dahil sa inggit kasi yun eh. So, ayon sa analyzation, pag i-analyze natin, na ano ni Haring Saul na parang papalitan na siya ni David dahil popular si David unang-una, no? Pero pag tingnan natin ang story, nakasimula siya sa pinaka-mababang ano eh, kasi si Haring David po ay isang shepherd, no? So, kaya nasulat niyang, the Lord is my shepherd. Siya ay shepherd, no? Tapos yung ganun, sabi ng daddy niya, si JC, sabi ni daddy niya, David, magdala ka ng pulot, magdala ka ng pagkain, dalhan mo ng pagkain o mga kapatid. Dahil ang mga kapatid mo ay doon sa labanan, no? Doon sila sa war zone. So kaya sabi niya, magdala ka rin para sa para sa opisyal nila, no? Magdala ka rin. So ngayon, yung nagdala na si David, narinig niya ngayon na hamon ni Goliath, no? Sabi niya, kayong mga taga-Israel, magpadala lang kayo ng isa, mag-represent na isa, hindi na tayo mag-away, isa na lang ako at magpili kayo. Kung sino man piliin nyo at kung ako ay matalo, maging alipin nyo kami at kung kayo ay matalo, alipin kayo namin. No? So ngayon, narinig ni Haring David, tapos mayroon pang chismis. No? Ibig sabihin na kahit sa war zone pala, may ano rin, no? Kumakalat yung balita. Ibig sabihin may mga, kaya hindi rin po, noon pala may marites na rin. No? Tapos nagtanong-tanong si David, sabi niya kung sino makapatay kay Goliath, ano ang pabuya ng ating mahal na hari. Tapos sabi ng mga